Okay na, Dok. No problem. Good morning. Paalam po muna ako sa inyo, no? Kung papayag kayo na i-record natin itong consultation. Okay lang po ba? No problem, At Dok. saka i-download ko sa ating Dr. Jeffo YouTube channel. Okay lang po ba? Pagkatapos niyan, mag-posing tayo sa harap ng camera natin, ha? Kasama ng sexy na nanay mo, ha? Okay? Okay lang, ha? No problem, Dok. Para marinig ng ating mga audience. Sus Maria Joseph, sa panahon ngayon ka, puro parehong sakit. Baka matamaan ka, ha? Puro ubo, etc. Dahil sa pag-abuso ng katawan. Kaya nag-YouTube channel po tayo para marinig ng mga tao. Kasi ayoko talaga pabalik-balik ang mga pasyente at parehong problema, parehong dahilan. Lalo pag hindi sinusunod yung payo ko, babalik na naman. Hindi ka nagtulong na maaga, hindi ka na blah 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 blah. Ay, sus Maria Joseph. Ilang taon na po kayo? 27. Bahala na magbisaya kayo, ha? Ay ako, nagtagalog ako para yung Tagaluzon ko Makaintindi, Dok. makaintindi ko. Sa kahit nakabisaya, okay lang. Tunaan. Ako po, medyo ilang ako sa magtagalog. Pero sige na, kailangan eh. Ano po problema natin? May book mo. Pigsa. Walang iba. Ganun, Dok. Pigsa yan. Siya duty kay sakit. Ilan araw na po yan? Sabado nag-start. Saturday. So, Pero itong Sabado, Dok, ano pa lang siya, pula lang. Wala kaning green. kinamot po ninyo Wala. siguro. Wala kahit. Duty mo good siya, Kung Dok. guniton mo siya, Dok, sakit. So wala na ako ginagtan dyan. Pero init siya. Bago sumakit, hindi dumaan sa kate. Wala. Wala na siya Not even once na. Wala siya ako napansin, Dok, na natingin ko, wala lang po. May mga lamok po sa inyo. Naman mo sa Siguro. Meron mga lamok na. Pero hindi ginanip yun. Pero nagano mi, Dok. Sige na, kasi usually ganyan, nasugatan muna yan bago nag-infeksyon. Kadalasan, unless may diabetes kayo, kahit hindi kayo nasugatan, at dahil po may diabetes kayo at Siguro mataas kaya ang pa sugat, diabetes man. pero pa-check pa rin tayo dyan, hindi pa tayo sure. So anyway, kahit hindi nasugatan yan, pwede maka-infeksyon lalo pag mataas ang blood sugar. Dahil po ang immune system natin, lalo na sa skin, ay mahina pag mataas ang blood sugar. So, kadalasan mga diabetic, kahit hindi nasugatan, magkakaroon sila ng skin infection kasi ang mikrobyo napakaliit. Pwede nang pasukan kung meron konting hiwa na hindi napansin ng pasyente, no? Okay, pero minsan nga wala silang alam na may sugat sila. All of a sudden namabaga na lang. Kasi nga ang immune system ng isang diabetic mahina at saka madaling mapasukan ang balat nila kahit walang sugat. Sinisigurado ko lang wala ba yan sugat bago nangyari yan. Yung sugat can be in the form of kinagat ng lamok, hindi mo lang alam. Kumati sa gabi at natutulog kayo, hindi mo lang alam. Sabi ko, hindi mo alam Huwag kang gumanon kasi hindi mo alam ayan. Tapos, dahil kumati sa gabi at natutulog kayo, kinamot mo, hindi mo alam. Ayun. Dahil po na marumi yung daliri mo or yung paa mismo ninyo, nung kinamot mo, konting sugat lang, konting gasgas, pinasukan ng mikrobyo. Yan na nag-umpisa. Okay? So, that is most likely the scenario ng pigsa. Okay? Lalo na pag may mga buhok ang paa ninyo, talagang kandidato po kayo. Kasi, yung paglabas ng buhok mismo, doon po pumasok ang mikrobyo. Kumbaga, the exit point of the hair is the entry point of the germs. Okay? So anyway, ang tanong po natin is, saan po kayo nagtrabaho? Sa Okay. It's okay. Daytime, Ha? 8 a.m. to 5 p.m. Office work o field? Office. Office. So aircon. Aircon. Okay, so malinis siyempre. No? Pero sa above siya. Okay. Hindi mo naman kasi. So anong oras kayo makarating sa bahay? Kadalasan, pag hindi ka na kayo dumaan sa mall, o dumaan na kayo palagi sa mall. Cosplay kasi yan, Dok. Sorry? Cosplay. Sorry? Cosplay.
Hindi ko alam yung... Cosplay, yung mga Korean. Hindi mo yun mo? Ano sa nila? Anime cosplay. Sa bahay. Sa bahay. Hindi, sa mall. Sa mga mall. Meron ba ganyan? Oo, yung mga... Sorry cosplay. Anong ginagawa mo doon sa mall? Anong ginagawa pag may cosplay? Hindi ko naintindihan kasi hindi tayo bagets eh. Tuwang gets na tayo eh. Anong... nanonood ka lang? Eh, O kasama sa... Gayahin daw, ang ano, yung... Tapos pag picture-picture kayo, parang Oo. parang... Okay. So, dumaan pala tayo sa mall. no, ano. Madalas. Ay, hindi, ano lang, kung Sabado. Okay. May event. You work Monday to Saturday. So, Saturday, yun. Pumunta ka sa mall at mag-cosplay. Pero Monday to Friday, hindi na. Ay, Okay. Hindi man. ang event is rare lang po. Rare. So Oo. hindi pala madalas. Eh, hindi. Pero, ang yung event ito, araw man lang daw, naman sa event. Okay. So, Ayun matapos. sa takoro mo ko. Ay. Ayun sa takoro mo ko mo. Ay. Takoro ko. Relax ka lang. Takoro mo. Dili, uy. Takoro mo. Relax ka lang. Sige lang. Relax ka lang. Ikaw naman. Balin mo ko din ang dina. Ayaw po takoro mo. Ay, lang. Sige lang. Sige lang. Bisitahan ka? Dili, uy. Sige na. Tama na. Ay, katawa naman mo eh. Sige lang. Nanay man. Nanay man. Any mother has all the good intentions for her daughter. Hindi na muli. Tama na. Tama na. Baka mamaya mag-away kayo dito. Tama na. Okay. Ako lang muna magtanong. I'll just get the answer from her before you say something before she answers. Okay, so anyway, doon tayo pupunta eh. Inuna mo na eh. Dugay ka na muli. Sinabi mo yon? Parang Oo. tama na. Okay. Papunta kasi tayo doon kasi napaka-importante ang body resistance. Kahit skin infection. Going back to diabetes, immune system or body resistance importante. Pag mataas ang blood sugar, bagsak ang immune system or body resistance, pasukan ng mikrobyo sa balat ng isang diabetic. So, pagdating naman sa walang diabetes katulad ninyo, hopefully kasi meron kayong lahi ng diabetes, di ba? Pero magpa-check kayo ng blood sugar before I forget, just to make sure lang. Okay? I'm not saying na meron talaga kayong diabetes. Okay? So, kung wala kayong diabetes, bakit nagkaganyan kayo? You keep on denying na hindi kayo nakagat or hindi kayo nararamdaman hindi nyo nararamdaman yung kate or hindi kinamot, no? So, syempre, worry ako pag ganon. So, posible ba may diabetes kayo? So, anyway, pangalawa, kadalasan mga ganyan dahil sa sugat, kinamot, etc. Bakit? Kasi bagsak ang resistance. Kasi sa konting sugat lang, as you described, maliit lang eh. Bakit lumaki? So, bagsak ang resistance mo. Kasi alam mo, pag konting sugat yung balat natin, automatic yung immune system, ikokontrol niya yung infection. Maliit pa lang, konti pa lang mikrobyo, presumably konti yung mikrobyo, makontrol niya yung immune system ng balat. Kaya marami rin mga sugat ng balat nawawala even without any antibiotic. Diba? So, kaya worried lang ako kasi medyo bagsak ng immune system ninyo. Kaya nagtatanong ako, anong trabaho ninyo? Kasi posible ba sa pagod sa trabaho or sa pagod during after trabaho? Okay? So, anyway, cosplay or no cosplay? Lumalabas kayo sa opisina alas 5, right? So, average time, anong oras kayo, ayaw pagtubag huwag kang sumagot. Average time, anong oras kayo makarating sa bahay? Average lang. Siyempre, may mga araw na dumaan pa kayo sa ganito, ganyan. So, average lang, anong oras kayo umuwi sa bahay? Relax ka lang. Ayaw. Pero pag wala ko yung lakaw Anong oras? 6 o'clock. Malapit lang ba? Ano lang, mga 5 minutes. So before 6. tricycle Pero pag may lakad kayo, ano naman, gabi na ko. Ano oras? Mga 9, 10. 9. So sobra na yan. Ayun na. Lalo pag kinabukasan may trabaho po kayo. You work from Monday to Saturday, right?
Monday to Ang Saturday. Saturday na mo is kanang ano lang kapag necessary lang. Kapag necessary. So, usually Monday to Friday. So, kadalasan siguro, I don't know if kadalasan, pag alam niyo wala kayong gawin sa Sabado, check po Friday ng evening, hindi kayo umuwi diretso. Kasi, ay, may trabaho, ugma. Wala naman trabaho bukas. Usually Sabado sa gabi. Sabado yung sa gabi. Pero Friday, hindi. So anyway, ang advice ko lang po is kahit wala kayong trabaho kinabukasan, if you work straight from Monday to Friday, your body resistance is at its lowest sa Friday evening. Kasi napapagod kayo from Monday to Friday. Kaya wala kayong lisensya na maglakwat siya Friday ng gabi. Dahil yung Friday na yan, pagkatapos ng trabaho, pinakamahina ang immune system niyo because of fatigue from your work that started Monday and it ended Friday. So, pagdating sa pinaka-last day ng trabaho mo, kahit sa mga estudyante, pinaka-last day ng klase ninyo, whether it's Friday, Saturday, go straight home. At saka, sleep early. Pinakamaaga kayo dapat matulog pag natapos na po yung trabaho ninyo for the week or yung pag-aaral ninyo for the week. Okay? So, yun ang advice ko po sa inyo. Sige. Tapos, after work po or pagdating sa bahay, do you take a bath right away? Or pinawalan kayo ng nanay? Wala. Wala. By saying take a bath is whole body bath from here Hindi. down, Hindi lang. which is wrong. Dapat whole body bath. Ay, whole Mag-shampoo down kayo. Kasi ang pinakamaruming area ng katawan ninyo, Kay Lola manggut ko ng ano. hindi pala siya. Hindi pa kasi siya lola, nanay. Yan. So, Pabayin na kay bawal na maligo sa gabi. inuna mo lang ako dahil lagi ko sinasabihan, huwag kayo maniwala sa mga lola-lolo ninyo kasi mali yung tinuturo ng mga matatanda. Pero hindi ko sila masisisi. Alam mo bakit? Kasi ganito po yan. Dati siguro, kahit I wasn't there once upon a time sa panahon ng mga lolo at lola natin, dati siguro, dahil po sa pagod na pagod, galing sa trabaho o galing sa eskwela, at diretso kagad sa banyo at naliligo yung mga tao noon. Siyempre, may mga tao dyan, mga estudyante, talagang nagkakasakit. Okay? Dahil napapagod sila sa trabaho at sa klase. And it so happen na naliligo sila at mamaya or after one day, inuubos sila at nasisipon. Ayan, sinisisi kagad yung Bigo. ng lolo at lola yung ligo. Yun pala, dahil sa pagod. Nagkataon lang naligo, kaya sinisi yung pagliligo. Kasi there's no truth to ligo being the culprit behind the sickness. Okay? So, ngayon po, I would say na, yun, kulang ka na ng ligo. Ligo from whole body, from here down. Okay? So, yun ang dapat gawin ninyo, Okay. So, kahit gaano kapagod ninyo, kahit gaano kawalang tulog, kahit naulan pa kayo, kahit galing kayo sa init, kahit pinapawisan kayo, huwag na kayo mag-upo sa bahay. Diretso kagad kayo sa banyo. Yung worn clothes ninyo, Pero ginayon ng Lola kay ano mo. Kung paway sa before hindi po pwede. Hindi po pwede. Tsaka huwag niyo tanggalin yung damit ninyo sa loob ng kwarto pag galing kayo sa labas. Kasi maraming ring mikrobyo ang dumidikit sa damit ninyo. Okay? As I've said, huwag kayong pumasok sa kwarto. Always be ready with your clothes after bathing. Bago kayo umalis sa bahay, okay, ready na yung clothes mo sa bathroom. Para pagdating sa bahay, hindi na kayo papasok sa kwarto at kukunin niyo yung damit niyo para isuot niyo after taking bath. So, kailangan i-ready na po ninyo. Yes, para pagdating sa bahay, diretso ka agad. Otherwise, if you remove your dirty clothes inside your room, talagang, mas spread yung mikrobyo sa loob ng kwarto mo. Masama yan. Okay? Sige. So, hindi pa po kayo nag-antibiotic? Lola kay mga maduks mo. Madukuduk ko yun. Kapag inom. Okay. Yan, dapat matakot tayo sa mikrobyo. Hindi antibiotic. Sige lang. Hindi naman doktor si nanay mo Kaya takot. Madukuduk ko yun. Yeah, that's what I want to emphasize. Hindi lang sa inyo, pati sa lahat ng mga anak na parents may not know as well as the doctor, but
Parents always have the best of intentions for the children. Ha? Kaya ayaw paglalis. Ha? Darating yung panahon pag magkaroon ka na ng anak, maintindihan mo siya siguro. Ha? Man pud ko sa imo nga, pares kang una. Sa muka, oy. Uy, pataka lang ka ma, oy. Pero, we don't, alam mo na, di mo na tinood, uy. Like, something like that, ha? Sige lang. So, eto 3 times a day for 7 days. Kaya pa po, diabetes ba yan? Pa-check lang ng blood sugar para sure. Lalo pag, Kalasa, Dok. alam mo yung katawan ninyo? Fasting siya, Dok. Ayan, fasting Kandidato siya. kay ma-diabetes. Oo. Yung father. Kasi, may lahi na kayo. Tapos pag overeating pa kayo, kaya malaki. So, mas maaga kayo magkaroon ng diabetes kumpara sa ibang kapatid, kung meron kayo ibang kapatid na slim at mas matanda pa kasi sa iyo. Supposed to be, mas mauna pa yung older brother or older sister, di ba? Supposed to be, kasi pag nasa lahi, syempre, the older you get, the more diseases you also get. Lalo yung mga hereditary na acquired na diseases, di ba? Pero, once slim ka, okay, healthy lifestyle, mas late ka magkaroon ng sakit na pwedeng ibigay ng mga magulang sa inyo. Pero pag lakas kayo kumain, lalo pag may diabetes yung tatay or nanay ninyo, mas maaga kayo magkaroon ng diabetes compared to your older brother or older sister na slim masyado at saka yung magandang eating lifestyle nila. Ha? Okay, so magpa-FBS po tayo, tapos for the germs, mag-antibiotic po kayo, at saka for the pain, swelling, or the redness, you take anti-inflammatory because it is for the inflammation. Yung inflammation means swelling. Ha? Okay, for 4 days ito. At saka, dahil po it may be itchy anytime, and it will really become itchy when it's going to heal. So you take, or rather you apply cream. Ha? Kahit hindi makati ngayon, effective ang ating cream, steroid cream, in a sense na bawasan yung pamumula. Mas maagang gumaling ang sugat pag meron steroid cream. Pero wag lang marami because steroid can also prevent healing. Ha? Okay, pero hindi tayo dapat matakot na it will not prevent healing now because it's very red eh. So kailangan ng steroid kasi ang steroid para sa pamumula. As a matter of fact, ang sobrang pamumula will also prevent healing. So, pag maka-apply kayo, wag lang masyadong makapal, manipis na. At pag pagaling na kayo at kumakati, konti na i-apply ninyo. Don't worry about yung side effect ng steroid because it is very safe kasi nasa balat lang po ang application natin. Ha? Apply 3 times a day. Okay? So, usually, I don't recommend antibiotic cream or ointment kasi yung infection na yan, malalim na. So, anong effect ng antibiotic cream or ointment? Ang nakalagay pa nga sa antibiotic cream or ointment ay for external use only. Anong effect niyan? Ang infection mo nasa internal na malalim na kasi. Kaya pag mag-antibiotic kayo, hindi yung antibiotic na cream, kundi antibiotic tablet. At pag mag-cream kayo or ointment, hindi rin yung antibiotic cream, kundi yung steroid na cream which will help resolve your redness and your swelling. At saka pag pagaling na yan at makati, ang steroid cream po will also prevent or cure itchiness. Okay? So, after breakfast, apply. After lunch, apply. After dinner, apply. So, start na po tayo ngayon. Mag-lunch po muna tayo. Okay? Or rather, and take your breakfast dose. Kasi after meals po ito Then apply. Then 4 hours from now, that should be, or make it 3 hours from now, kasi ilapit natin yung first and second doses Huwag tayong matakot sa overdose Kasi gusto natin makarating kagad yung gamot ninyo sa dugo. So we have to decrease the interval during the first few doses. So ang next dose po ninyo pwede na alas 4 ng umaga, rather hapon, mamaya, then apply. And finally 8 p.m., 4 hours later from the second doses, inumin po ninyo ang evening dose, apply. Pero after eating, then tomorrow, after breakfast, apply. After lunch, apply. After dinner, apply. Nag-absent po kayo? Leave. Leave. Do you need any medical certificate? Kailangan? Pwede. Oh, sure.
Pero yung sinabi ko ha, dahil sa kain ng kain, mag-libre po kayo sana ha sa kain. Ha? Sa sobrang kain, mag-libre kayo ha. Okay? Anong complete po name ninyo? Christine, K-R-O. I-S-T-I-N-E. Christine Joy. Joy Apellido. Galos. Okay. Boil leg. Right. I'll give you 7 days na lang ha. Nasa inyo yan if you will report earlier. Ha? Okay? Sige. So, of course, tulungan natin yung gamot para sa swelling ninyo by elevating your leg. Pakipatong lang nasa silya whenever you sit down. Huwag nyo na ihang yung leg kasi lalo Kaya papa ko yan. ipatong sa silya. Ka-level po ng hips ninyo. Ha? Pero minsan, sumasakit kasi so, pwede rin kayo maghiga na upo sa kama. Okay? Pasakay doon. Tapos maglagay ka una sa ilalim ng tuhod. Wag lang ninyo ihang sa kama yung leg ninyo. Doon mismo sa kama. Tapos lagay ng unan. Then, of course, nandyan yung sugat ninyo, right? So, habang nakapatong po yung paa ninyo, mag-apply po kayo ng cold compress sa sugat niyan. Huwag po hot compress ha, kasi ang hot compress. Ngayon ko galing na hot. Sige na, sinat. Diyan. Siguro lagi ito. Diyan, mali na si mama mo. We should admit that. Kasi hindi siya doktor, ha? Kaya you should not take it against her, ha? Okay, sige. Okay, so cold compress, ha? Marami nagsasabi warm compress. Hindi po pwede. Pag namamaga po ang isang part ng katawan natin, namamaga, namumula, at masakit, okay? Cold compress talaga yan. Kasi ang malamig, magdi-decrease talaga ng circulation, ha? Para hindi lalong maraming dugo pupunta dyan. Gusto natin pupunta yung dugo dyan kasi dala-dala ng dugo yung antibiotic na inumin mo. Pero pag sumobra na yung dugo na pupunta dyan, mamamagayan ng mabilis. Pag namamagayan ng mabilis, hindi na pabor sa inyo yung pagpunta ng maraming dugo doon. Kasi pag namamagayan, ngayon, maiipit na po yung mga maliliit na blood vessels. Kasi namamagay. Pag naiipit na yung mga maliliit na blood vessels, okay, hindi na po makarating yung dugo dyan. So, huwag lang sobrang pamamaga. Okay, that is why we are giving medicine for the swelling or inflammation. At saka yung cold compress naman is pwede natin i-decrease yung swelling para yung mga maliliit na ugat na nadadala ng dugo at yung antibiotic na yan ay hindi dadami. Ha? Okay? Sige. Okay. Halika. Ayan, kasya pa tayo dito? Kasya daw. Hello, hi.